Isa sa magigiting na bayaning nagmula sa Pangasinan ay isang babae. Hindi lamang basta babae kundi isang prinsesa na nakilala hindi lamang sa kanyang kabutihan sa mga nasasakupan kundi sa kanyang katapangan. Siya ay walang iba kundi si Prinsesa Urduha. Pero, sino nga ba si Prinsesa Urduha? Totoo ba siya o isa lamang alamat? Si Prinsesa Urduha ay isinilang sa lalawigan ng Pangasinan. Mayroon siyang kapatid na lalaki na siya namang namumuno sa kahariang naiwan sa kanila ng yumaong ama. Nang mamatay ang kanyang kapatid na lalaki, sa kanya na napunta ang pamumuno sa kaharian. Ang pagkakamana niya sa pamumuno ng kanilang nasasakupan ay hindi nabahira ng anumang agam-agam na baka hindi niya makayanan ng pamumuno dahil isa lamang siyang babae. Sa simula pa lamang ay marami na ang kumikilala sa kanyang kakayahan. Matalinong babae si Prinsesa Urduha, sa kanyang pagdadalaga ay nagawa siyang turuan ng iba't ibang kaalaman kasama ang pagsasalita ng iba't ibang wika, kaya naman buong tiwala siyang nakakaharap kahit kaninong tao, kahit na mga dayuhan. Bukod dito, marunong rin siyang makitungo at makibagay sa iba't ibang nasyon ng may pagmamahal at karampatang paggalang. Isang dayuhang manlalakbay na nagngangalang Iban Batuta ang nakarating ng Pangasinan, at nakita nito ang kahariang pinamumunuan ni Prinsesa Urduha. Labis na humanga ang dayuhan na isang Arabo sa kanyang nakitang paggalang ng mga tao sa prinsesa. Hindi rin nakaligtas sa pansin ng Arabo ang kaunlaran sa nasasakupang bayan ni Prinsesa Urduha. Ang mga tao ay magaganda ang kalagayan sa buhay at naghahari sa bayan ang kapayapaan. Nagandahan ang Arabo sa kaharian ni Prinsesa Urduha at sa mga palamuting nakasabit doon. Labis nitong ipinagtataka ang nakikitang kaunlaran ng kahariang iyon kaya minabuti nitong makipagkita kay Prinsesa Urduha. Humanga ito sa kagandahan ng prinsesa, ngunit lalo itong humanga sa katalinuhan ng babae, lalo na nang magsalita ang prinsesa sa wikang Arabo. Parang napapahiyang nagpaalam ang dayuhan, anumang tangka nito para sa kahariang iyon ay nawaglit sa isip ng makilala kung sino ang pinuno ng kahariang iyon at kung ano ang kaya nitong gawin. Bilang pinuno ng kanyang kaharian, nagpakita ng kakaibang tapang at husay sa pakikidigma si Prinsesa Urduha. Ipinamalas niya sa kahariang nagtatangkang manakop sa kanila na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang nasasakupan kahit siya ay isang babae. Hindi lamang ang kanyang tapang at talinong taglay ang nabalita sa malalayong kaharian kundi ang kanyang kakaibang ganda. Maraming mararangal na tao ang dumalaw at nanuyo sa kanya upang masungkit ang kanyang puso, nagdala ang mga ito ng mamahaling regalo para sa kanya. Ngunit isa man sa mga lalaking ito ay di nagtagumpay na mabihag ang kanyang puso. May panuntunan si Prinsesa Urduha na ang lalaking gugustuhin niya ay yung lalaking makakapantay sa kanyang tapang at talino kung di man makakahigit. Sinasabing sa mga lalaking nagtatangkang sungkutin ang kanyang puso ay wala ni isa mang nakapasa sa inihandang pamantayan ng prinsesa kaya naman siya ay namatay na isang dalaga. Gayunpaman, baon niya sa kanyang huling hantungan ang pagmamahal, paghanga at respeto ng kanyang mga nasasakupan at ng mga taong nakakakilala sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.